Hello? Start na po tayo mga kapatid. Hello? Sige po, manalangin po tayo. Tayo po tayong lahat. Aming amang Diyos sa langit, pagpalain po ang aming pananambahan sa iyo para sa iyong kaluwalhatian. Ikaw lang pong maihayag at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ano mang aming nagawang pagkakasala, linisin po kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesua. At ikaw po maghari sa bawat isa. At nabayan mo rin po ang aming internet, hindi po maputol. Ang lahat po ng kailangan po namin, maging sa kuryente, ilaw, lahat po. Ating Diyos na buhay. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. So God, ikaw lamang. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama ng puso ko. Mga pangako
pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan mo ay nalalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo ay di nagbabago. Yes, Lord, at ang iyong salita ay purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Palakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay.
buhay. Ng ating nagsabing Diyos ay buhay. Yes, O God, napakasarap na purihin ka na kami ay sama-sama nagpupuri sa iyo, O Diyos. Yes, O God, ikaw ay pupurihin namin, O God. Ikaw ay sasambahin, O Diyos. Iyong dinggin, itong dalangin, sa puso at damdamin, maghari ka sa amin, nagsusumamo. O Diyos, ako'y yakapin mo, ayoko nang sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandaling nasasaktan, salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin, dililimutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Saan pa? Papupurihan, banal mong ngalan, hindi mo ko iniwan, tapat kang ang sandigan, nagsusumamo. O Diyos, ako'y yakapin mo, ayoko nang sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandali nasasaktan, salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin, dililimutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandali nasasaktan, salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin, dililimutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Yes, God, ikaw ay pupurihin namin, O Diyos. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandali nasasaktan, salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin, dililimutin, pag-ibig mo sa akin, ikaw ay
Yes, oh God. Salamat, Panginoon. Oh God, yes. Hallelujah. Yes, hallelujah. Salamat, oh God, sa iyong kabutihan sa amin, oh Diyos. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli. Aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan. Aking dalangin sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Yes, oh God. Yes, oh God, maraming sa iyong katapatan, oh God. Sa iyo ang aming papuri at pasasalamat, oh Diyos. Mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo
Diyos. Maraming salamat, O God. Tayong lahat ay manatiling nakatayo at manalangin. Dakilang Ama namin sa langit. Marami pong salamat sa araw na ito, sa aming pagtitipon, na ikaw ang nagkaloob, ikaw ang nagplano nito upang ang bawat isa ay dumalo sa iyong pagtitipon. Dakilang Ama namin sa langit. Sadyang napakabuti mo para sa buhay namin. Hindi ka nagkulang, hindi mo kami pinabayaan sa kabila ng mga paghihirap na ito, ikaw pa rin ang nananatili para sa amin. Aming Ama sa langit, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan na gagawa. Panginoon, anumang bahid ng kasalanan na makita mo sa loob ng aming puso, patawarin mo po ito, hugasan mo po ng iyong banal na dugo, upang kami sa paglapit namin sa trono ng iyong biyaya, nawa kami, Panginoon, ay pakinggan mo. Kami po ay nagsusumamo, Panginoon. Ang bansang Pilipinas, Panginoon, patigilin na po ninyo ang pandemyang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat isa ay makarecover na po para sa buhay namin. Aming Ama sa langit, dinadalangin ko pa rin ang mga taong nabigyan mo ng vaccine, Panginoon. Maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Maging kalakasan namin ito, Panginoon. At hindi yung mga false na mga balita, Panginoon, ang mangyayari sa buhay namin. Aming Ama sa langit, patuloy po akong lumalapit sa iyo para sa mga aming pastor, Panginoon. Sa lahat ng pastor na nagdadala ng banal mong balita, Panginoon, na nasa online. Ikaw, Panginoon, ang magpala sa kanila at sa kanilang pamilya. Bigyan mo po sila ng physical na kalakasan, spiritual na kalakasan, Panginoon, upang magpatuloy po sila sa mga gawain at pagbabalita sa banal mong salita, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin ay maipamamuhay ito, Panginoon, nang huwag maligaw, Panginoon, sa mga kasalanan. Ito ang magiging gabay ng bawat isa sa amin. Aming Ama sa langit, inilalapit po rin po sa iyo ang mga kapatiran namin na wala rito, anuman pong kanilang pinagdadaanan, pinansyal man o sakit, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos para sa kanila. Ikaw po ay maraming magagawa bawat isa sa kanila. Sa aming pag-uwi, Panginoon, makamtan namin ang iyong biyaya, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa aming paglalakbay, pag-uwi sa bahay namin. Ikaw, Panginoon, ang manguna para sa buhay namin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Kami magtitiwala mula ngayon hanggang noon, O Panginoon. Dahil sa iyo lamang kami kumuha ng lahat ng kalakasan. Lahat ng biyaya, Panginoon. Nasa sa iyong mga kamay, Panginoon. Isang salita mo lamang, Panginoon, ang lahat ay mapapawi. Marami pong salamat. Maraming salamat. Ang lahat ng ito ay sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hello. Panalangin po natin ating mga tithes and offering. Maraming salamat po, aming Diyos, sa mga sa langit, sa panibagong araw na ito, sa panibagong linggo na ito, binigay niyo po sa amin, sa mga biyayang mga natanggap namin, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, sa mga wisdom, Panginoon. Kayo na pong patuloy na humipo sa aming puso, Panginoon, sa aming mga bibigay, Panginoon, na offering sa inyo, sa tithes, Panginoon, na karapat dapat po sa inyo, sa gawain para dito sa church, Panginoon. Nagpapasalamat po kami. Ito'y binabalik lamang po namin sa inyo, Panginoon, at karapat dapat na sa inyo lang, Panginoon. Maraming salamat po kaya pong humipo sa bawat isa at magbibigay, Panginoon, ng mga biyaya sa bawat isa. At po'y nilalapit po namin at dinadalangin.
Pinagpapasalamat sa pangalan lamang namin Panginoong Hesukristo, na aming Diyos sa tagapagligtas. Amen. Magsitayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Makabukas po kayo sa akin sa Pahayag chapter 6 verse 9 to 11. Verse 9, nang buksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong taglay nila. Sila'y bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang puting balabal. At sa kanila'y sinabi na magpahinga pa sila ng kaunting panahon, hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid sa mga papataying tulad nila. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Aming amang Diyos, salamat po sa iyong biyaya na kami ay nakakaharap sa iyong banal na trono sa oras na ito. Pagpalain mo po ang iyong mga salita na aming pagbubulayin, pag-aaralan at pakikinggan. Ikaw lang pong maitaas at maluwalhati sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua na bugtong na anak ng Diyos. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Panginoon ay the wrath of God o ang galit ng Diyos. Ating pong binasa sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11. So marami pong mga mananampalataya na hindi na po binibigyang pansin ang the wrath of God dahil hindi naman po natin daranasin ang the wrath of God. Pero may kaugnayan po ito sa isa pang daranasin naman natin. Ano po yung kaugnayan ng galit ng Diyos? Ito po ay may kaugnayan sa ating tribulation at sa ating pong darating na paghihirap dulot po ng Antikristo. Basahin ko po sa muli sa wikang Ingles at English na po yung ating gagamitin na mga talata. Revelation chapter 6 verse 9 to 11. When the Lamb broke the fifth seal, I saw underneath the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and because of the testimony which they had maintained. And they cried out, verse 10, with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth? Verse 11, and there was given to each of them a white robe, and they were told that they should rest for a little while longer, until the number of their fellow servants and their brethren who were to be killed, even as they had been,
will be completed also. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Sa mga nakarang mensahe po ng ating Panginoon, meron po tayong series po ito ng end times na pinapaksa po natin linggo-linggo para hindi po tayo madaya ng kaaway sa mga maling aral. So we have concluded last message that the rapture and the resurrection timing is the same after the great tribulation or persecution of the saints. So nalaman po natin yung timing po ng rapture at ng resurrection po natin ay sabay po yan, mga kapatid. At tingnan po natin yung diagram. Okay, so ito po yung unang diagram na sinabi po natin, mga kapatid, na sinira po natin yung katuruan. Tinuwid po natin. Ito po yung rapture ng pre-tribulation rapture. Na ang rapture po ay magsisimula o mangyayari bago po ang 7 years tribulation na pinaniniwalaan. Pero nakita po natin, mga kapatid, ito po ay mali at kasinungalingan. Bagamat may mga nagtuturo pong mga kapatid nating pastor ng pre-tribulation, hindi naman po natin sila sinisisi. Ang ating pong tinutuwid ay yung pong maling aral na kanila pong natanggap. At ito po yung ating pinaniniwalaang sinasabi po ng Biblia. So ito pong pre-tribulation, nakikita po natin, ay 7 years before ay mararapture po tayo. Ibig sabihin, hindi na po natin, ayon po sa turo ng pre-tribulation ay hindi na ay hindi na raw po natin daranasin. So ito po ay tinuwid natin sa mga nakaraang mensahe ng Panginoon at alam po natin na ito po ay mali. So bakit po ito mali? Sapagkat ang rapture po ay mangyayari, sabi po ng Biblia, sa tunog ng huling trumpeta. At alam po natin, 7 yung trumpeta. At hindi po pwedeng tumunog yung pang-7, mauna yung pang-7 sa una. At tutunog pa po yung 7 trumpeta, mga kapatid. At hindi po pwedeng tumunog yung pang-7, ma-rapture muna tayo. At alam po natin ay pagkatapos po ng tribulation ay doon po tutunog ang ika-7 trumpeta. Okay? Balik po tayo sa ating Biblia para maunawaan po natin na ang ating pong pagtitipon o resurrection at rapture, yung pagtitipon po natin, ay matutupad pagkatapos po ng tribulation. Mark 13:24-27. But in those days, after that tribulation, so pagkatapos po ng tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give its light, and the stars will be falling from the heaven, and the powers that are in the heavens will be shaken. Verse 26. Then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. So take note po, coming in the clouds. And verse 27, sabi po ng verse 27, and then He will send forth the angels and will gather together His elect from the four winds, from the farthest end of the earth to the farthest end of the heaven. So kailan po yung ating gathering, yung ating rapture? Ito po ay, sabi ni Kristo, pagkatapos ng tribulation. Okay, bigyan pa natin ng isang verse, Matthew 24:29-31. Verse 29, but immediately, ando na naman po mga kapatid, after, ano big sabihin ng after? Ay pause. Hindi po yan pre. Pause po yan. After the tribulation of those days, the sun will be darkened. Okay? So, yung tribulation na tinutukoy po rito, mga kapatid, ay yung tribulation ng persecution ng mga mananampalataya. And the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken. Verse 30. And then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn,
and they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. Parang familiar po yun, di ba? Nabasa na natin kanina sa Mark chapter 13. And he will send forth his angels with a great trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of the sky to the other. Ito po yung dalawang account ni Mark at ni Matthew. Okay, ang pinagkaiba lang po ay si Matthew ay dinagdagan po niya ng great trumpet. Merong pagtunog ng trumpeta. At ito po ay kailan magaganap? Sabi ni Kristo, after the great tribulation. So, tignan po natin yung diagram, pangalawang diagram. Okay? So, medyo kinorek na po natin. So, ayon po sa pahayag ni Mark at ni Matthew, yung ating pong gathering ay after the tribulation. So, kung titignan po natin, kung 7 years tribulation, yung talagang tribulation po ay pinaniniwalaan na 3.5 years, yung huling kalahati. Okay? Yun po yung the Great Tribulation. Yung dito po sa kaliwa, pinaniniwalaang tribulation lang. So, birth pains, kumbaga. At yung kalahating susunod, yun po yung ating Great Tribulation. At doon po yung sinasabi na after the tribulation, ay doon po yung pagbabalik ng Panginoon sa alapaap kung saan po tayo ay sasalubong sa Kanya at tayo po ay aagawin. Mauna po yung mga namatay na at susunod naman po yung mga buhay na dadatnan pa. Naintindihan po? Okay, maliwanag po ang Biblia, hindi po malabo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, so balik tayo. When the Bible speaks of tribulation, in relation to Christ's coming, it is related to the affliction, persecution of the church and the Jew by the Antichrist. So pag sinabi po nating tribulation, tumutukoy po ito sa ating paghihirap. Yung tribulation po, yung persecution po na manggagaling po sa Antichrist, kung saan tayo po ay pahihirapan hanggang sa tayo po ay patayin. Dahil hindi po tayo sasamba sa Kanya at hindi po tayo tatanggap ng tatak ng Antikristo. Okay, Mark 13:19 to 20, sabi po ni Mark, verse 19, "For those days will be a time of tribulation, such as has not occurred since the beginning of creation, which God created until now and never will. Unless," verse 20, "the Lord has shortened those days, no life would have been saved, but for the sake of the elect, whom He chose, He shortened the days." So, ito po ay tumutukoy sa ating paghihirap. Pagka hindi po ito pinaiksi ng Panginoon, sabi niya, pinaiksi po niya, ay walang matitirang buhay na dadatnan ng Panginoon. So, mauubos po tayo kung hindi po niya ito paiiksiin. Ganun din po ang sinabi niya sa Matthew 24:21 to 22. "For then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world, until now, nor ever will. Unless those days have been cut short, no life would have been saved, but for the sake of the elect, those days will be cut short." So nandito pa po tayo, mga kapatid, sa panahon po ng tribulation, ay nandito pa po tayo, mga kapatid. Tayo po yung pinahihirapan ng Antichrist. At kung hindi po paiksiin ng Panginoon, ay hindi po ito ay mauubos po tayong lahat. Ito po ay ayon din sa sinabi ni Matthew. So the rapture is the means of our gathering to be with the Lord forever, which includes the resurrected believers and the transformed believers. So after the tribulation, mga kapatid, tayo po ay igagather. Paano po tayo igagather ng Panginoon? Paano po tayo sasalubong sa Diyos? Ang paraan po ng Diyos ay aagawin po tayo, and that is the rapture. Yun po yung ibig sabihin ng rapture. Okay? 1 Thessalonians 4:16 to 17. "For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel,
And with the trumpet of God, and nandun po yung trumpeta ng Diyos, and the dead in Christ will rise first. So sino pong unang aagawin, mga kapatid? Yung mga namatay na kay Kristo, ay bibigyan po sila ng bagong katawan. Sila po ay magkakaroon ng bagong katawan by means of resurrection. Okay? Sino po ang kasama rito? Yung mga namatay na. Hindi naman po pwedeng i-resurrect yung buhay. Di ba? Para ma-resurrect ka, kapatid, kung buhay ka, papatayin ka muna. So, hindi na po yon mangyayari sa mga buhay. Doon lang po yan sa mga patay. Paano po yung mga buhay na dadatnan? And then, we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. So yung mga buhay, ano po mangyayari sa kanila, mga kapatid? Magta-transform po sila. Alam niyo po yung transformer, di ba? Kaya lang yung transformer, yun din yun. Ang pag-transform po ng mananampalataya, iba. Yung katawan po nila ay magbabago. Glorified body na po yun. At sila po ay aagawin din, mara-rapture para salubungin natin ang Panginoon sa alapaap. So ang rapture po ay paraan ng Diyos para tayo po ay mag-gather niya. Ito po yung aagawin po tayo. Okay, bago po tayo agawin, kailangan magpalit po na tayo ng katawan. Ang katawan natin ay dapat ay immortal na, glorified body. Resurrected and glorified immortal body. Okay, this will happen after the revealing of the Antichrist when the restrainer is taken out of the way. So, ang problema, mga kapatid, hindi po ito magaganap, yung ating rapture, hanggat hindi muna lumalabas si Antichrist. So, mauna munang mangyari sino, mga kapatid? Si Antichrist. Bago po tayo ay ma-rapture. Ano tayo? Siniswerte? Biro lang po yun. No? Mauna muna si Antichrist. Okay, yun yung ayaw nung pre-tribulation. Tinatakasan nila si Antichrist. Sabi nila, hindi nila tinaabutan. Paano kung abutan? Tama pala tayo. Kung mali tayo, mga kapatid, tama yung pre-trib, okay lang din. Bakit? Kasi kasama naman din tayong mara-rapture. Kaso, malabo po mangyari. Hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. So, ano po ang tinuturo ng Biblia? Mauna muna ma-reveal si Antichrist. Okay, 2 Thessalonians 2, 1-10. The man of lawlessness. Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, that you not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by a spirit or a message or a letter as if from us to the effect that the day of the Lord has come. Let no one in any way deceive you, for it will not come. So hindi po darating yung ating gathering, yung ating rapture, resurrection, and transformation, unless, nakalagay naman po maliwanag, mga kapatid, basang-basa sa Ingles, unless the apostasy comes first. Sino po yon? The man of lawlessness is revealed, the son of destruction, Antichrist po yan. So, ano pong gagawin niya? Verse 4, who opposes and exalts himself above every so-called God or object of worship. Itataas po niya ang kanyang sarili at ide-declare po niya na ang kanyang sarili ay Diyos, so that he takes his seat in the temple of God, displaying himself as being God. So, lahat ng reliyon ay babaksak po sa oras na ito. Susunod po sa kanya. At magiging isang reliyon na lang. Sino ang Diyos? Si Antichrist. Okay? Now, verse 5, do you not remember that while I was still with you, I was telling you these things? And you know what restrains him now, so that in his time he will be revealed. Ang problema lang, mga kapatid, actually, hindi problema to, ay merong pumipigil para ang Antichrist ay ma-reveal. Merong pumipigil sa kanya. So, sabi sa verse 7, for the mystery Christ. Ngayon, sabi ni Apostol Pablo,
ay nung nandyan ako, alam nyo na kung sino yung pumipigil. Okay, sino po ba ang pumipigil? Alam nyo na mga kapatid, dahil na mensahe ko na po, hindi ko na po uulitin yon. Naibigay ko na po sa inyo. Alam nyo na po kung sino ang pumipigil. Verse 8, then that lawless one will be revealed. Okay, pag nawala na po siya, yung pumipigil, ay umalis na po. Then that lawless one will be revealed from the Lord, whom the Lord will slay with the breath of his mouth and bring to an end by the appearance of his coming. Okay, so kailan po yung gathering natin? Pagkatapos pong lumadlad ni Antichrist at gawin po yung kanyang gusto. Okay? So, our study is what is the wrath of God? Ano ang koneksyon ng wrath of God? And when will God pour it out into the world? So, ano po ang koneksyon ng wrath of God? Kasi tayo po ay papatahin ng Antichrist, pahihirapan, huhulihin, dahil hindi pa tayo papatatak, at tayo po ay pupugutan ng ulo. So, ibig sabihin ay magkakaroon po ng worldwide persecution na sinasabi ni Kristo na kung di niya pa iikliin yan, ay wala pong matitira sa atin. So, ano po ang wrath of God? Ang kasagutan po ay nasa Revelation 6, verse 9 to 11. So pag binasa ko po sa wikang Ingles, unawain niyo po yung ating binabasa. Kasi hindi naman po mahirap intindihin ito. Hindi naman ito Chinese o Japanese. Lahat po tayo ay nakakaunawa ng English. Amen po ba? Amen. Okay, verse 9. When the Lamb broke the fifth seal, kasi meron pong 7 seal, di ba? Seal of God. Nandun sa scroll. At si Kristo po ang nag-break noon. Siya lang po ang karapat-dapat. At nung na-break na po yung fifth seal, ganito po ang nangyari. I saw underneath the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and because of the testimony which they had maintained. So sa panahong ito, marami na pong mga Kristiyano mananampalataya. Panahon pa po ng unang iglesia, na ang una pong pinatay ay sino po yung unang martir, kung naaalala nyo, ay pinatay na alagad ng Panginoon ay si Stephen, di ba? At sumunod po, kauna-unang apostol na pinatay po, dahil sila ay lingkod ng Diyos, ay si Apostol Santiago, si Apostle James. At muntik na nga pong sumunod si Peter dahil siya na po yung isusunod. At nakawala lang po. At mula po noon, marami na pong mananampalataya ang namatay, pinugutan ng ulo dahil sa kanilang patotoo. Hanggang ngayon po sa iba't ibang bahagi po ng mundo, purihin ng Panginoon, malaya po tayo rito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa po, may mga bansa po na sila po ay pinahihirapan ngayon. At naipon po yon. At syempre, ang kaluluwa nila ay nasa langit, nasa pilig ng Panginoon. At meron po silang isinisigaw. Sabi po sa verse 10, and they cried out with a loud voice, saying, how long, O Lord, holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth? Hanggang kailan, Panginoon? Mo kami ipagiganti hanggang kailan? Mo kami hanggang kailan mo pagiganti yung aming pagkamatay para sa iyo? So yung the wrath of God. Ano po ang sagot? Verse 11. And there was given to each of them a white robe. So binigyan po sila ng white robe. Tanda po yun na sila ay nilinis na ni Kristo, ng dugo ni Kristo. And they were told that they should rest for a little while longer. Konting panahon na lang. Magpahinga muna kayo dyan. Konti na lang. Konti na lang. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Okay. Until, sabi sa verse 11, second part, until the number of their fellow servants and their brethren who were to be killed even as they had been would be completed also. So, hinihintay pa mga kapatid yung kompletong bilang ng papatayin pa. Hindi papatay, kapatid. Buhay pa tayo. Tama ba? Okay. Yung papatayin
pa na mga mananampalataya na hanggang makumpleto sila. Talagang, todo na, lahat na ba, patay na ng mga dapat mamatay sa pangalan ng Panginoon. Kung kasama ka doon, kapatid, hindi pa lalabas yung galit ng Diyos. Kasi hindi pa nga kumpleto. So ang galit ng Diyos, the wrath of God, hindi niya pwedeng ibigay sa mundo hanggat hindi nakukumpleto yung mga mamamatay pa na mga mananampalataya sa kamay ng Antikristo. Kaya mga kapatid, makikita nyo, inihintay pa bago mag-rapture yung pong bilang ng mamatay pa. Meron pang mamamatay sa pangalan ng Panginoon. So, paano magra-rapture yun? Nandiyan pa. Alangan naman na nag-rapture ngayon, tapos may namatay pa para sa Panginoon. Paano ngayon yun? Naiwan na yun Magulo, di ba? So, ang solusyon lang doon, magkakaroon pa ng second batch ng rapture. Wala naman second batch ng rapture. Isang batch lang yung resurrection natin. Sabay-sabay po tayo. Wala pong tinuturo ang Biblia na first batch, second batch na resurrection, tsaka rapture. Okay, maliwanag po yon mga kapatid. Ngayon, what is the wrath of God? Ano ba ang ibig sabihin ng wrath of God? Ito po yon. Okay? The wrath of God is the tribulation of the world for vengeance of the blood of the saint and for the evil in the world and for rejecting their salvation through Christ. So ano po ang dahilan ng galit ng ba't ang Diyos galit na galit? Nanggagalit talaga ang Diyos. Yung galit ng Diyos, iniipon po niya, mga kapatid. Ibubuhos po niya ito sa huling panahon. Ano po ang dahilan ng galit ng Diyos? Ito po ang the wrath of God. Ito po yung tribulation ng mundo. Pagpapahirap sa mundo, bunga po ito ng vengeance, galit o paghihiganti ng Diyos sa mga dugo ng mga banal o mga lingkod ng Diyos o mga anak ng Diyos na pinatay sa pangalan ng Panginoon. Okay? Kailangan po makumpleto muna yon. Siyempre, hindi pa kumpleto. Bakit ibubuhos ng Diyos yung galit niya? Kailangan hanggang sa kahuli-huli ang papatayin ng Antichrist. Kung kayo po yung nasa huling listahan ng Antichrist na papatay niya, hintayin muna na mapatay kayo. Diba? Tama ba, kapatid? Bago po, ibuhos ng Diyos yung kanyang galit. And ano po yung pangalawang reason? For the evil in the world. Ano po yung evil na ito? Ito po yung kasamaan ng tao. Ito po yung ito po yung pinakauna rito, yung pagsamba nila kay Satanas at sa Antichrist. Yung pagtanggap nila ng tatak ng Antichrist. Yan po yung pinakauna. Kasunod na po ito yung mga immorality, mga kasalanan, na mga kamunduhan na ginagawa po ng mga tao. At pangatlo, yung pong kanilang rejection. Dahil tinanggihan po nila si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Basahin lang po natin supporting verse, mga kapatid. Romans 12:9, never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Hintayin po natin yung galit ng Diyos. Darating po yan. Okay? Yan. Sa huling panahon, ibubuhos po ng Diyos yan. Sa Kanya po yung paghihiganti. Sa Kanya po yung galit. Okay? Ephesians 5:5-6, for this you know with certainty, that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon this. Naiipon po ang galit ng Diyos. At ito po ay darating sa mga anak ng disobedience. Sons of disobedience, mga pasaway. Sino po yung anak ng pasaway? Ito po ay ang mga anak ng dyablo. So ito po yung mga hindi sumampalataya kay Kristo. So darating po sa kanila ang wrath of God. Okay.
Colossians 3, verse 3 to 7, For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. So pag na-reveal po ang Panginoon, dumalik po siya, i-reveal din po tayo. At tayo po ay makakapiling ng Panginoon. So verse 5, Therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. Verse 6, For it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience, and in them you also once walked when you were living in them. Kaya nga po, ang mga gumagawa po ng mga karumal-dumal na bagay na ito, sa kanila po ang galit ng Diyos. Dati po, tayo ay ganun. Pero ngayon ay hindi na. Bakit po? Dahil tayo po ay nakakilala kay Kristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, sabi po ng Holy Spirit, Hebrew 3:7-11, Therefore, just as the Holy Spirit says, Today, if you hear His voice, do not harden your heart as when they provoke me. Ang Holy Spirit po ang nagsasalita nito. As in the days of trial in the wilderness, where your fathers tried me by testing me, and saw my works for 40 years. Therefore, I was angry with this generation and said, They always go astray in their heart, and they did not know my ways. Ang tinutukoy po ni Kristo rito ay, sa magitan ng Holy Spirit, swore in my wrath, they shall not enter my rest. So, hindi sila magkakaroon ng kapahingahan, kundi kaguluhan, mga kapatid. Ang galit ng Diyos ang kanila pong tatanggapin. Okay? So again, the wrath of God is the tribulation of the world, or vengeance of the blood of the saints, for the evil in the world, and for rejecting their salvation through Christ. Yan po ang dahilan ng galit ng Diyos, mga kapatid. Okay? So, laktaw na po muna tayo ron. Punta na po tayo dun sa 3 kinds of great tribulation. Ngayon, para hindi po kayo ma-confuse, balikan lang po natin ng konti. May 3 po kasi ng tribulation. So, pag sinabing great tribulation, 3 po yan. The tribulation of the Jews. So, ang mga Hudyo, nakakaranas po sila ng paghihirap. Tandaan nyo, panahon ni Hitler, 6 million po ng mga Hudyo ang pinatay. And then, the tribulation of the church, simula pa po nung ipanganak ang unang iglesia sa Jerusalem, ay meron na pong mga kapatiran tayo na pinatay na sa Panginoon. Unang-unang nga po si Stephen, tapos si Apostle James, at iba pang mga kapatid na pinersecute at pinatay nung panahon na yon. At yung panahon po ng mga Romano, pinapakain po ang mga Kristiyano sa leon. Habang ang mga Kristiyano po ay nananalangin sila, ay kinakain po sila ng leon. At nagpupuri po sila sa Panginoon. Ganun po nung araw. At nakakaranas po ang church ng tribulation. Pero yung tribulation na darating ay worldwide. Mas matindi po, mga kapatid. Aabutin po ang Pilipinas. Kasama po ang Pilipinas. At yung pangatlo, ito po yung the tribulation of the world. Ito na po yung wrath of God. Ito po yung panghuling tribulation. Mauna po muna yung 1 and 2. At pagkatapos po natin, ay igaganti po tayo ng Diyos. Yung hustisya po ng Diyos, yun na po yung tribulation of the world. The wrath of God po yan. Okay, the wrath of God is not for the sons of God. Hindi po ang wrath of God, hindi po tayo tatamaan yan. Para po yan sa mga sons of disobedience, mga anak ng Diablo. Hindi po yan para sa mga anak ng Diyos. 1 Thessalonians 5:9-10, ang tinutukoy po natin yung tribulation of the world, wrath of God po yan. For God has not destined us for wrath, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us so that whether we are awake or asleep, we will live together with Him. So, hindi po tayo tinalaga para sa galit ng Diyos. Okay, Revelation 3:10, Because you have kept the word of my perseverance, I will also keep you from the hour of testing, the hour which is about to come upon the whole world. Ano po yung darating sa buong mundo? Ito po yung wrath of God, the tribulation of the world, to test those who dwell on the earth.
So hindi po tayo tatamaan, mga kapatid, ng galit ng Diyos. Pero tatamaan po tayo ng persecution, galit ng dyablo. So iba po yung galit ng dyablo sa mga anak ng Diyos, iba po yung galit ng Diyos sa mundo. So mauna muna yung galit ng dyablo, yung Antichrist. Bakit po siya galit sa atin? Dahil ayaw po natin siyang kilalanin. At pangalawa, dahil mga anak tayo ng Diyos. Dahil galit siya sa Diyos. Ganun lang po yun. Galit din siya sa mga anak. So tayo po yung pag-iinitan, mga kapatid. Okay, kailan po mangyayari yung galit ng Diyos? Okay, pakita po natin yung diagram. Okay, ayun. Kailan po? Okay, sabi po sa ating diagram, para maipaliwanag po sa inyo, ay pagkatapos po yan ng ating tribulation. Ano po yung tribulation na tinutukoy po natin? Yung paghihirap natin sa kamay ng Antichrist. Saka po darating yung galit ng Diyos. Ano po yung galit ng Diyos? Tribulation of the world. So mauna muna yung tribulation natin at ng mga Hudyo. Bago po yung tribulation ng mundo, yung galit ng Diyos. Okay, so ang sabi po dyan ay kailangan makumpleto muna. Sabi sa Revelation 6:9-11, kailangan makumpleto po muna yung mga bilang ng papatayin pa sa kamay ng Antichrist. Sino po ba yung papatayin pa? Siyempre, sinong papatay doon? Yung Antichrist. Kasi siya na po yung pinakahuling magpe-persecute sa mundo. The last persecution po natin. Okay, pero ano po yan worldwide, global, buong mundo. Okay, when will the wrath of God come? Revelation 6:9-11. Okay, basahin natin na yung sumunod. Ito po yung pinaka-main verse natin. Unawain nyo mga kapatid. Tingnan nyo ha. So, kailan po mangyayari yon? When the Lamb broke the fifth seal, I saw underneath the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and because of the testimony which they had maintained. Sino po ang kasama rito? Sila Stephen. Sino pa pong pinatay? Lahat po ng mga apostol. Nauna lang si James. Sumunod po yung mga ibang apostol. Si Apostol Pablo ay namatay din po yan. Sila Apostol Pedro, sila Juan, Apostol Juan, ay namatay din po sila. Pinatay po sila. Hindi po sila nagkaroon ng natural death na namatay sa katandaan. Pinatay po sila, Hindi po sila pinatay ng sakit at karamdaman o ng COVID. Okay? Pinatay po sila ng Antichrist. Pero hindi pa yung pinaka-Antichrist. Pinersecute po sila. At marami pa po mga Kristiyano ang namatay hanggang sa panahon po ngayon. Verse 10, and they cried out with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth? Hanggang kailan mo pipigilan, O Diyos, yung galit mo para kami ipagiganti? Sa Diyos po ang paghihiganti, mga kapatid. Ipaghihiganti po ng Diyos yung pagkamatay nila Stephen, pagkamatay ni Apostle James, at yung lahat ng mga apostol at mga Kristiyano na namatay dahil sa pananampalataya. Verse 11, and there was given to each of them a white robe, and they were told that they should rest for a little while longer. Konting pahinga na lang. Bakit? Until the number of their fellow servants and their brethren who were to be killed, even as they have been, would be completed. So kasi meron pang hindi pa namamatay. Sino po yung tinutukoy ditong hindi pa namamatay? Yung pong mga papatayin pa ng Antichrist. Hindi pa po kumpleto. Okay, until all the sons of God that will be killed by the Antichrist are completed, when then the wrath of God will come, that is the great tribulation of the world. Okay, para makita po ninyo, ay kasama po yung mga mananampalataya na hinihintay na papatayin din sa kamay ng Antichrist. Nasaan po yun? Revelation 20 verse 45. Ito po ang patunay na hinihintay pa po, mga kapatid, yung papatayin ng mga mananampalataya sa kamay ng Antikristo. Paano po natin nalaman yun? Revelation 20 verse 4 and 5. Okay, basahin po natin. Then I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. And I saw the souls of those who had been, beheaded because of their testimony of Jesus and because of the word of God. Okay, kasunod. And those, sino pa po? And those who had not worshipped the beast
or his image and had not received the mark on their forehead and on their hand. Ito po yung completion. And they came to life and reigned with Christ for 1,000 years. Kasama po sila. So, hinihintay pa po natin yung papatayin ni Antikristo. Ayun, kung aabutan po natin yung panahon ng Antichrist, sigurado po, ang suggestion ko po, mga kapatid, ay papugot na po tayo ng ulo. Pumila na po tayo para matapos na. Huwag na po tayo magtago. Ngayon, yung may mga anak, yung nakakalungkot kasi yung anak mo ay uunahin. Yung mga karga nating maliliit, uunahin po yan. Okay, umawit na lang po tayo sa Panginoon dahil alam po natin ay temporary lang naman yan, physical lang yan. Dahil bubuhayin naman tayo ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Pila na lang po tayo. Amen po ba? Baka pagdating doon, nakakalungkot. Baka yung mga, una pa yung pastor nagpatatak. Yung mga pastor. Diba? Kagaya ngayon, kinukumpira, una yung mga pastor pa, nagpabaksin. Yung vaccine po, hindi po yan tatak ng diablo. Kasi sa braso po in-injection, hindi naman sa noo. At saka ang epekto po niyan, yung tatak, pag hindi ka pagka nagpatatak ka, hindi ka na makakasamba sa Lord. Ang vaccine po, nire-require po na para makasamba ka sa Lord. O baliktad, di ba? Ayan. Kasi yun po required nila, kailangan yung pastor baksinado para makapag face-to-face. Pag hindi po nagpa-vaccine yung pastor, hindi po pwedeng mag-face-to-face. Online lang po. Ayan. Kaya nakita ko na to, kaya ako nagpa-vaccine para requirement. At tama yung padalangin ng ating kapatid, Sister Rose, ay pinatay na po natin yung masamang epekto ng vaccine, yung mabuti lang. Purihin ng Panginoon. Okay? So, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were completed. This is the first resurrection. So, yung unang resurrection natin, tayo po yun. Yung second resurrection, after 1,000 years, unbeliever na po yun. So, hihintayin pa po nating matapos yung mga papatay ng Antichrist bago tayo ma-rapture at ma-resurrect. Naintindihan po natin, mga kapatid. Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay. Ngayon, ito pakinggan nyo po ito. Maraming hindi nakakaalam nito. Mark 30:19-20, may sinabi ang Panginoon. Pakinggan nyo po. Mark 30:19-20. For those days will be a time of tribulation such as has not occurred since the beginning of the creation which God created until now and never will. So, ang tinutukoy ng mundo, wrath of God yun. Bahala na ang Diyos doon. Ha? Verse 20, unless the Lord has shortened those days, no life would have been saved, but for the sake of the elect, whom He chose, He shortened the days. Ngayon, yung tribulation po natin, sabi ni Kristo, papaiksiin pa niya. Dahil kung hindi po niya paiksiin, mauubos po tayo. So, ganito po ang nangyari. Okay? Pakita natin yung diagram. Okay. Paliwanag ko lang po itong diagram na to. Ayan. Okay. Di ba kanina, yung rapture natin nasa dulo ng 3.5 years, after 7 years. Na kanina, di ba? Yun yung original na sinabi ni Daniel. 7 years, pero yung actual tribulation natin magsisimula after 3.5 years. Tapos 3.5 years, yan yung paghihirap natin, masyadong matagal. Ngayon, ang sabi ni Kristo, nung nandito siya, nagdesisyon si Kristo, ang sabi ni Kristo, paiksiin pa niya. Kasi kung di niya paiksiin, kasi na-reveal na po sa atin 3.5 years. Ayon kay Prophet Daniel. Ngayon, sabi ni Kristo, pag hindi niya pinaiksi ito, mayayari tayo. Wala siyang dadat ng buhay sa atin. So, para lang maintindihan natin, yung 3.5 years, pinaiksi ni Kristo, at hindi natin alam kung saan banda ron, So, kaya in-estimate na lang natin kalahati ng 3.5 years. Doon darating si Kristo, kukunin tayo. Aagawin tayo, sasalubong tayo sa Kanya. Pag salubong natin sa Kanya, anong mangyayari? Kompleto na yung mga namatay kay Kristo, nag-resurrect na tayo dyan,
ibubuhos niya ngayon yung God's wrath sa natitirang 3.5 years, kung ilan man yon, di natin alam. At pagkatapos po ng tribulation ng mundo, yung wrath of God, tsaka po siya lalanding dito. Kasi nasa alapaap pa lang po tayo nun. Tsaka po siya bababa. Kasama na po tayo. At yun na yung sinasabi, bagahari tayong kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 years. Ang susunod na po dyan ay 1,000 years reign ni Christ dito sa lupa. Pagkatapos po ng wrath of God. Kaya yung wrath of God, mga kapatid, wala na po tayo dyan. Ano po ang katibayan? Okay, pakita natin. Okay, hindi na po natin babasahin yung Matthew 24 kasi parehas lang din po yon. Okay. So, ang sabi lang po diyan ay pinaiksi ng Panginoon. So, pinaiksi. Okay. Matthew, as in the days of Noah and Lot, it will be just the same in the coming of the Lord. So, sinabi na ni Kristo na kagaya ng panahon ni Noah at ni Lot yung pagbabalik niya. At yung pag-aagaw niya sa atin. Ganito po yan. Matthew 24, 37 to 39. Okay? Ano na ba nangyari? Naglaktaw-laktaw? Balikan mo nga, anak, yung itaas mo nga, as in the days. Meron ba? Angat mo lang konti. Ayun. Baka hindi nyo nabasa. As in the days of Noah and Lot, it will be just the same in the coming of the Lord. Dalawang example po binigay ni Kristo. Matthew 24, 37, 39. For the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. For as in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. So meron po tayong tinatawag na comparison sa panahon po ng wrath of God. Okay, verse 39, and they did not understand until the flood came and took them all away, so will the coming of the Son of Man be. Magugulat na lang po sila. So ano pong sinasabi ng Panginoon? Aagawin po tayo through the rapture. At pagkatapos po noon, kagaya po ni Noah, bago po dumating yung baha, ay isinakay muna sila, isinafety muna sila sa arko. So ang comparison po sa atin ay aagawin po muna tayo. Ira-rapture po muna tayo sa piling ng Panginoon. Sa kanya ngayon ibubuhos yung kanyang galit. Ganun po yung panahon ni Noah. Okay, paano yung panahon ni Lot? Okay. Luke 17, 28 to 30. As it was the same as, Luke 17, 28 to 30. As it was the same as happened in the days of Lot, yung Sodom and Gomorrah to, di ba? So they were eating, they were drinking, and they were buying, they were selling, they were planting, they were building. Verse 29, but on the day that Lot went out from Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. So kagaya po ng galit ng Diyos yan, pagbalik ng Panginoon, aagawin po muna tayo. Pag wala na po tayo rito, saka po niya ibubuhos yung galit niya. Naintindihan po ninyo. Kaya po yung diagram kanina, yun po yung pinakamalapit sa katotohanan. Okay? It will be just the same on the day that the Son of Man is revealed. So parehas lang. So yun po yung sitwasyon po natin. So in conclusion, 1 Thessalonians 1, verse 10. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. And to wait for His Son from heaven, hinihintay po natin yung pagbabalik ng ating Panginoon, whom He raised from the dead, that is Jesus. Yun, sino pong hinihintay natin? Si Kristo, na anak ng Diyos, na nabuhay muli sa ikatlong araw, who rescues us from the wrath to come. So mga kapatid, ang mabuting balita, kahit tayo po ay nagpapugot o nahintay o natira po tayong buhay, ay ililigtas po tayo ng Diyos sa galit. Ililigtas po tayo ni Kristo. Aagawin po muna tayo bago po niya ibuhos yung galit niya sa mundo. Napakatindi po ng wrath of God, mga kapatid. Kung may time po tayo, pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na mensahe. Kaya lang, nakakatakot po yan sa mundo. Hindi po para sa atin. Para sa mundo na, anong dahilan? Yung pong mga hindi tatanggap sa Panginoon. Yung pong mamumuhay pa rin sila sa kasalanan nila.
yung pong tatanggap ng tatak ng Antichrist at sasamba sa Antichrist. Yung po ang tatanggap, mga kapatid, ng wrath of God. Pero purihin ng Panginoon, niligtas na po tayo ni Kristo. Okay? Kaya lang, ay paghandaan po natin yung galit ng Diablo dahil darating muna ang Antichrist. Kaya sabi ko po kanina, pag inabutan po natin yon, pumila na po tayo. Wag po ron, baka mapunta kayo sa pilahan ng tatakan. Ha? Doon po kayo pumila sa pupugutan ng ulo. Kasi baka dalawang pila yan baka doon kayo pumila sa nagpapatatak at matatakan po kayo. Okay? Pila lang po tayo sa mga pupugutan ng ulo. Amen? Amen. Sige po, manalangin po tayo. Salamat po, aming Amang Diyos sa langit, dahil pinatatatag mo po kami. Kagaya po ng aming mga unang mga kapatid na namatay na po dahil sa iyong pangalan. Kami po, Panginoon, ay ihanda mo sa darating na persecution ng kaaway. Miski hindi po sa kanyang panahon, sa panahon po namin ngayon, ay maging matatag po kami sa mga persecution na mararanasan po namin. At hindi po kami bumigay at manatili po kami sa iyo. Sapagkat kami mga anak mo, hindi po kami anak ng mga pasaway. Mamuhay po kaming naayon sa iyong kalooban at sa kabanalan. Suwayin po namin ang gawa ng Diablo sa aming buhay. Maraming pong salamat. Patatagin mo po ang mga anak mong narito hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagliligtas sa amin mula sa iyong galit sa mundo. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua HaMashiach na anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, baka hindi na po tayo umabot sa communion, mga kapatid. I-online ko na lang. Mag-online na lang po tayo sa communion. Okay lang po ba? Okay, sasabayan nyo na lang po ako sa online. Okay, kasi hindi na po tayo umabot. No? Wala, no? Meron? Meron ba? Ay, wala. Okay. So, sino po ang ako na lang po magpe-pray. Paki-distribute na lang. Sino ang sister? Kaya mo ba, sister? Brother, paki-distribute. Tigisa po kayo. Kuha lang po tayo ng isang inumin at tinapay at maghintayan po tayo. Opo. Doon na lang. Okay. Nakilagay na lang. Okay, papanalangin po muna natin. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa alaala na binigay mo sa amin upang kami, Panginoon, ay pagpalain mo sa magitan po ng bunga ng iyong pagliligtas sa amin, sa magitan ng iyong katawan at dugong nabuhos sa Kalbaryo na aming inaalala ngayon, ay makamit po namin ang pagpapala nito sa aming katawan, sa aming karamdaman, sa aming kalusugan, at sa aming kaligtasan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay? Itaas po natin ang tinapay. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipagkanulo. Ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala. Sabay-sabay po tayong kumain ng tinapay.
Itaas naman po natin ang inumin. Matapos pagkapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayo uminom. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po tayong lahat para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, at ang patuloy na paghari sa atin ng Holy Spirit ay sumating palagi, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Salamat po. Pagpalain po tayo ng ating buhay na Diyos.